Shen Jiao Jiao. Ngayon, masaya ka na ba? Asawa, alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi na ako maniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Ano ang sinasabi mo? Sino ang asawa mo? Tama nga. Ngayon, hindi pa tayo kasal. Sandali lang. Magpapadala si Fang Qinghe ng tao para mahuli tayo. Naku. Ano bang sinasabi mo? Asawa. O hindi. Sumo. Makinig ka sa akin. May darating na mamaya. Magsuot ka na ng damit. Umalis na tayo. Shen Jiao Jiao. Tapos ka na bang magalit? Punong barangay. Si Sumo ay nagtatago kay Shen Jiao Jiao. Sa loob ng bahay. Gusto niyang dumisan siya. Si Sumo. Ito ang aking natatanging gamot. Basta't ibigay mo ito. Kay Sumo. Tiyakin mong siya'y maligalig. Sumo. Basta mapagbawalan ka sa kulungan. Ang iyong pangunahing liwanag ay akin na. Si Shen Jiao Jiao ay akin. Ako lang ang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Sumo, ikaw hayop buksan mo ang pinto. Punong bayan, tingnan mo ang taong ito. Ayaw talagang buksan ang pinto. Siguradong may problema. Ano nang nangyayari? Hindi ba't sinabi mo na si Sumo ay binihag si Shen Jiao Jiao? Si Shen Jiao Jiao. Sumo, saan mo itinago si Shen Jiao Jiao? Hindi ka na ba pumatay para lang mapanatili ang lihim? Ako. Sandali lang. Nabalitaan ko. Hinahanap niyo ako, di ba? Shen Jiao Jiao. Sabihin mo na kay Kapitan ng Nayon. Gusto ba niyang dumisan ka? Siguradong ipapasa niya sa akin ang kasalanan. Sa katunayan, ang gusto niya ay si Fang Qinghe. Sige na, umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Magsasabi ako sa kanya ng totoo. Sino ang inakusahan mo? Shen Jiao Jiao, nababaliw ka na. Anong nangyari kay Shen Jiao Jiao? Ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba't nagdeklara siya ng pag-ibig sa iyo sa harap ng lahat? Ngayon, bakit ka pa niya sinipa? Shen Jiao Jiao, nagbetray sa akin. Punong baryo, tingnan mo silang dalawa, ang lapit nila. Siguradong may nangyayari sa kanila. Anong pinagsasasabi mo? Punong baryo, wala kaming ginawang masama sa isa't isa. Siya ang may balak na manira sa akin. At gusto kong i-report siya. Sa kanilang bodega, nagtatago ng baboy ramo. Na handang ibenta. Wala, kaya nilang magtago ng baboy ramo. Malaki ang loob nila. Huwag kang magbula-bula. Tara, tingnan natin ang bahay ng mga Fang. Umalis na. Ikaw. Bumalik mag-isa. Walang multo dito, di ba? Ang ganda-ganda nito. Bakit ka tumatakbo? Pwede mo ba akong ihatid pabalik sa iyong king? Ang dilim na kasi. Natakot ako. Kagabi, bakit hindi nila ako tinuro? Pasensya na. Naniwala ako kay Fang Qinghe. Kaya kanila niloko. Gusto nilang ipatong sa iyo ang kasalanan. Sa susunod, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sige, umakyat ka na. Bubuhatin kita. Shen Jiao Jiao. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Kung hindi mo ako kinaiinisan dahil sa kahirapan ko, pakakasalan kita.
Walang katapusang espasyo ng yaman. Hindi ko akalain na muling mabubuhay at nagkaroon ako ng gintong daliri. Hindi na masakit ang mga paa. At ito ay tiyak na ang buhay na tubig. Ang galing. Gusto kong makita kung paano haharapin ni Fang Qing ako at Siksumo. Kahapon ng gabi ang unang gabi ni Shen Jiao Jiao. Tay, panganay, itong kumot. Hindi ba't kakalabalang nito noong nakaraang araw? Bakit kailangan ulit labhan? Nadumihan na. Halika. Ayos na. Huwag na nating pag-usapan yan. Mabilis. Punong baryo. Pumunta tayo sa palengke para sa karne ng baboy. Tara na. Maghanda na tayo. Walang trabaho ngayong umaga. Para sa lahat, hati-hatiin ang karne ng baboy. CJ. Lahat ng mga kabataan pumila para kumuha ng karne. Tara. Ganitong kabutihan. Salamat ah. Salamat ah. Shen Jiao Jiao. Ano ang nangyari kagabi? Dapat ay ipaliwanag mo ito ng maayos sa akin. Shen Jiao Jiao. Ano talaga ang nangyari kagabi? Punong barangay. May nang-aabuso. Fang Qing. Nang-aabuso ka na naman, diba? Kung magpapakasuso ka pa, dadalhin ka namin sa pulis. Wala naman akong ginawa. Kayo dalawa, dalhin niyo siya palabas. Wala akong. Tara na. Shen Jiao Jiao. Ipinagbigay alam mo sa punong baryo ang tungkol sa aming kagabi. Hindi ba't may namamagitan sa inyo ni Tsumo? Talaga bang may relasyon kayo? Sa gitna ng tag-init, nakasabit ka ng scarf. Mukhang nasiyahan ka kay Tsumo, ha? Hey, ikaw. Mga malas mong salita. Napakabastos. Ayos lang, ikaw na maliit na masungit. Nangangahas kang murahin ako. Papatayin kita. CJ, ikaw, maliit na masamang tao. Nagmumura ka sa akin. Papatayin kita. Nagmamalupit ka sa pangalan ng anak ko. Tulungan niyo ako. Sinaktan na siya. Punong baryo. Tumigil kayong dalawa. Punong bayan. Kailangan mong gumawa ng desisyon para sa amin. Pinabayaan ng pamilya Liu Xiaolan ang mga tao. Mabilis. Agad mo silang ipadala sa pulis. Bakit kayo nag-away? Hindi. Punong barangay. Itong matandang babae. Nagsusuka ng dumi sa bibig. Sinisira niya ang pangalan ni Shen Saiking at ng anak ko. Punong barangay, kailangan mong ipagtanggol ang amin. Sa susunod na panahon, paano pa magpapakasal ang anak ko? Paano pa magpapakatao si Shen Saiking? Matandang tao. Sasabihin ko sa'yo, kung sakaling ang anak ko, hindi makapag-asawa balang araw, ipaputol ko ang anak mong lalaki, para ang pamilya niyo palagi ay walang magmamana. Si Shen Jiao Jiao ay na-enjoy ng anak mo. Kaya't ikaw ay nagbabalik ng sumbong sa anak ko. Magsasalita ka pa ba ng walang kapararakan? Bilisan mo, ilahin mo ako. Nais kong linawin ito sa inyo. Sino mang muling gagalaw, ay mababawasan ng punto sa trabaho. Ipadala sa pulis. At ikaw pa. Bilang isang ina, paano mo masasabi na magkaugnayan ang dalawang bata? Shen Fox Shen Zaiking. Siya ay kasama ni Tsumo. Hindi malinaw. Kahit na tag-init pa. Bakit siya may suot na scarf? Nagsusuot ng scarf si Jiao Jiao. Para lang magmukhang maganda. Jiao Jiao, tanggalin mo na ang scarf. Patunayan mo sa lahat na wala kang kasalanan. Tingnan mo. Mukhang nag-aalala na siya. Punong bayan, kailangan mong tanggalin ang kanyang scarf ngayon. Upang patunayan sa lahat. Sinasabi ko na nagkakamali kayo kay Jiao Jiao. Paano siya? Tingnan mo. Nahulog ang scarf. Buti na lang umaga. Nakainom na ng tubig ng espiritu. Hindi lang nawala ang marka ng halik. Hindi na rin sumasakit ang binti. Paano nangyari to? Hindi ko sinasadya. Nag-iwan ng marka ng halik. Lola mong matanda, buksan mo ang mga mata mong aso. Tingnan mong mabuti. Si Shen Zaiking.
Sa liig niya. Wala namang anuman. Punong barangay. Siya nga. Sila ay nag-imbento ng mga akusasyon laban sa akin. Inakusahan nila ako ng ganito. Paano pa ako makakapag-asawa? Ngayon, magpapakamatay ako sa bahay niyo. Kahit na maging multo, hindi kita pakakawalan. Shen Ziking. Mag-usap tayo ng maayos. Ngayon, ako at Siksumo ay inakusahan. Kami ay talagang inakusahan ng labis. Maliban kung handa siyang pakasalan ako, doon lang ako makakaligtas. Sumo, magpakasal ka na sa kanya agad. Mahirap ang pamilya niyo, at na-broken off ka pa ni Xianshan. Ngayon, may dalaga ng gustong magpakasal sa'yo. Magpakasal ka na sa kanya agad. Hindi pwedeng magpakasal. Shen Jiao, hindi ka pwedeng magpakasal. Nandyan ka pa. Kailangan kitang bantayan. Hindi mo dapat siya kunin. Bilang karagdagan sa ganda. Wala siyang silbi. Kung talagang pakasalan mo, ang demonyang iyon. Magtataksil siya sa iyo balang araw. Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Punong bayan. Sumo, handa ka bang pakasalan si Shen Ziking? Handa ako. Hindi siya pwedeng ikasal. Shen Jiao. Hindi siya pwedeng ikasal. Punong na yon. Ang dot ko noong ikinasal ako. Kailangan itong bayaran ng pamilya Fang. Kung hindi, ngayong gabi ay magpapakamatay ako. Sa tabi ng iyong kama, ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala sa iyong dowry. Inay, hindi mo naiintindihan. Hindi pwedeng ikasal. Sino ang nagsabing si Shen Ziking ay maaari lang ikasal sa'yo? Halika na, bilis. Dalhin na. Shen Jiao. Hindi pwede ikasal. Shen Jiao. Hindi pwede ikasal. Hindi pwede ikasal. Sino ang nagsabing si Shen Ziking ay magpapakasal sa'yo? Dalhin mo na ito palayo. Shen Jiao. Hindi pwede ikasal. Sige na, matapos makuha ng lahat ang karne ng baboy. Nagsipag-uwian na sila. Maghahanda na tayo para sa trabaho mamaya. Tara na. Shen Jiao. Naghahanap ka ng lalaking probinsyano para magpakasal. Kaya't magiging isang simpleng babae ka habang buhay. At ako, babalik sa lungsod para maging mayamang ginang, ikinagalit mo. Nanay, hintayin mo ako sandali. Nanay, ito para sa iyo. Hindi pa ako kasal. Huwag kang mag-ingay. Sumo, gusto na kitang makasama. Sa buong buhay ko. Hindi kita pakakawalan. Wala pang kasal. Masama kapag nakitang iba. Maghanap tayo ng walang tao. Mag-ingat ka. Hindi ba't pilay ang paa mo? Ano na ngayon? Mukhang gusto mong sumama sa akin sa walang taong lugar. Mukhang nag-aalala ka sa akin. Kakaikot lang. Matulog ka na lang. At saka, naalala ko, may marka ng halik ako sa lig mo. Bakit nawala? Paano nangyari yon? Sa aming bayan, may isang uri ng plaster. Kapag nilagay mo, gagaling ka. Siksumo. Sa hinaharap, tatawagin na kitang Kuya San. Si Shen Jiao ay walang modo at napaka-emosyonal. Itong pamilya Xu, napakamahirap. Kung magpapakasal ang dalawang ito, may magandang palabas na tayong mapapanood sa hinaharap. Hindi naman. Nabalitaan ko pa nga, na si Shen Jiao at si Fang Qinghe ay hindi rin malinaw. Si Liu Xiaolan ay may mainit na ulo. Ngayon may kasama pang isang mapanuksong babae. Baka balang araw si Shen Jiao ay maging katulad ni Fang Qinghe. Mahilig din akong magbago ng gusto ko. Pangatlo, ikaw, maganda. Subukan mong. Sabihin mo ulit, yung sinabi mo kanina. Umalis na tayo. Ha?
Pangatlo, huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi. Kapag kinasal ka kay Shen Ziking, dapat mong alagaan siya. Naiintindihan mo? Jiao Jiao, anong ginagawa mo? Magpapakasal na ako. Kailangan ko ang mga bagay na ito. Mga bagay na ito. Bumili ako niyan gamit ang pera ko. Ibigay mo na lang sa akin ang pera. O kaya, aalisin ko na lang ang mga bagay na ito. Shen Jiao Jiao, huwag kang masyadong lumabis. Kumakain ka ng sa akin gamit ang sa akin. Nagnanakaw ka pa ng scarf ko sa palengke. Sinasadya mo talagang ipahiya ako. Tama ba? Jiao Jiao, tungkol sa nangyari ngayon, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Alam kong gusto mo si Fang Qinghe. Ayaw mong pakasal kay Tsumo. Ganon. Baka, ipasa mo muna ang katawan mo kay Fang Qinghe. Para kay Tsumo. Hindi na siya makakapangasawa sa'yo. Gusto mo pang magpasiklab sa akin. Nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Ikaw ay nag-udyok sa masa. Nasira ang ugnayang kolektibo. May malaking problema sa iyong pag-iisip. May kakayahan ka. Sumama ka sa akin sa himpilan ng pulis. Mga ganitong maliliit na bagay. Hindi na kailangan pang pumunta sa himpilan ng pulis. Wala na akong magawa. Pupunta pa akong magtrabaho mamaya. Ikaw na lang ang gumawa dito. Sanjay, anong ginagawa mo? Ito ang trabaho ko. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Shen Jiao Jiao, ikaw. Mag-ingat ka. Ikakasal na ako sa'yo. Ano namang masama sa halik? Ang dami ng tao. Huwag kang magbiro. Kuya San, kung hindi ka pa alis, yakapin na kita. Pangangalit ang iyong bibig. Shen Jiao Jiao. Napakahirap at nakakapagod ng trabahong ito. Hindi mo na kailangang gawin ito. Hindi pwede iyon. Ikakasal na ako sa iyo. Ayokong sabihin ng iba na wala akong alam gawin. Basura. Ikaw ang asawa ko. Sinasuportahan kita. Wala kang pakialam sa sinasabi nila. Kapatid, tawagin mo ulit akong asawa. Sa tingin ko, napakaganda nito. Shen Jiao Jiao. Shen Ziking. Ang kasal nyo. Maghanda na kayo agad. Kailan ba? Sa katapusan ng buwang ito. Nakita ko na ang petsa. Maganda. Isang buwan na lang. Ang bilis naman ng oras. Kuya, bakit ka nakatungo pa rin? Walang problema. Kaya mo yan mag-isa. Pumunta ka na magtrabaho. Umalis ka na. Hala, ano ba? Jiao Jiao. Alam ko na ako'y nagkamali. Tingnan mo, ganito na ako. Napakababa ng aking pagkatao. Hanggang kailan mo ba ako pairalin? Pati ang kapitan ay nagkamali ng akala sa akin. Tulungan mo akong ipaliwanag ito sa kanya, okay ba? Alam mo ba, ang nakakainis mo, tumahimik ka, hindi mo naririnig. Tumahimik ka, probinsyanong hilaw. Wala kang kahit anong edukasyon. Karapat dapat kang ganito buong buhay mo. Sa pagtatanim sa bukirin, ikaw lang ang may kalidad. Tapos na ako sa'yo. Bakit nandyan ka pa sa akin? Jiao Jiao, huwag kang magalit. Ako ang nagalit. Dito sa mga tao mula sa baryo. Anong sinasabi mo? Nga. Sila ay mga mahihirap na magsasaka. Ang pagtatrabaho ay ang pinakamapagpahalagang karangalan, alam mo ba? Kung may kakayahan ka, huwag mong kainin ang bigas na itinatanim ng mga magsasakang ito. Na mga lolo at lola natin. Itong maliit na masamang tao, ay mayabang pa sa atin mga magsasaka. Yung suot mo, yung kinakain at ginagamit, alin dito ang hindi natin ginawa? Itong maliit na masamang tao, malaki ang kuwit. At hindi naman kaunti ang laman. Nagtatrabaho buong araw, pero parang may sakit. Nakikita ko, nag-arte lang siya. Tama. Jiao Jiao. Hindi ka pwedeng manood lang. Habang pinapahirapan nila ako. Ano? Pahinga muna ako sa maliit na gubat. Punta tayo sa maliit na gubat dyan, ha? Sige, naiintindihan ko. Aalis na ako. Fang Qinghe, nandito ka pala. Si Jiao Jiao naghahanap sa'yo. Nasa maliit na gubat sa tabi.
Naghihintay sa'yo. Hindi pa rin niya ako makalimutan. Alam ko na. Noon nag-aaway siya sa akin. Shen Jiao, hindi mo ba gusto si Fang Qinghe? Ibibigay ko na sa'yo. Nakita mo na. Shen Jiao, nakikipaglandian na naman siya kay Fang Qinghe. Walang trabaho sa malaking langit. Nagmamadaling makipagkalas. Siguradong may nangyayari sa dalawang ito. Isang araw, nadaan ako sa maisan. Narinig ko sa loob. May naririnig akong ganong tunog. Anong tunog? Sino yun? Sa baryong ito, malamang si Shen Jiao lang ang meron. Shen Jiao, tumigil ka. Anong balak mong gawin? Anong plano mo? Sabihin mo na agad, huwag magpatumpik-tumpik. Bumig ka na agad. Jiao, bakit hindi ka makipag-ugnayan sa akin itong mga nakaraang araw? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Aayusin ko. Pwede ba? Pwede bang di ka na maki-attach sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hindi kita kailanman nagustuhan. Noong kasama kita noon, lahat yun parang biro lang. Ayaw kong makita ka. Ikaw ba? Sa tingin mo, wala akong pangakong tinupad sa'yo tungkol sa hinaharap. Sasabihin ko na ngayon, magpapakasal na tayo ngayon. Ayos ba? Ano bang makukuha ko sa'yo? Makukuha ko ba ang tamad mong ugali? O kaya ay ang pagiging walang ginagawa mo? Umalis ka na. Binibigyan kita ng pagkakataon, Shen Jiao. Talagang masasabi mong ganun sa akin. Maniniwala ka bang sira ang iyong puri ko? Ganap ko ng wasakin. Sumo. Ay naku. Patayin mo na sarili mo. Tumakbo ka. Tulong. Tumakbo ka. Tulong. Bitawan mo siya. Gusto ng taong ito na sirain ang aking reputasyon. Sumo, pinatay niya ako. Kailangan mo ring makulong. Huwag mo nang saktan. Hindi sulit na makulong para sa ganitong tao. Ayos ka lang ba? Nasugatan ang paa ko. Tayo na. Bubuhatin kita pa uwi. Tayo na. Kuya-san. Kuya. Tama lang. Kaninang. Paano mo ako tinawag? Sabi mo, asawa. Kundi hindi maganda sa reputasyon mo. Kuya-san. Ito na ang ikapagkakataon na tinawag mo akong asawa. Gusto ko yan, ang ganda ng tunog. Huwag kang magulo. Bakit sa nakaraang buhay ko ay bulag ako? Naniwala ako sa masamang tao na si Fang Qinghe. Itong mga ebs. Sumo, ikaw na ang magiging akin mula ngayon. Huminto ka. Kayo ba ang Shen Jiao at Sumo? Kung ganoon, pakisama na lang kami. Sa istasyon ng pulis. Si Fang Qinghe ang salot na iyon. Nadala na ba kayo? Wala. Nandito kami dahil nagulat ang pamilya Fang. Na si Sumo ay sinadyang sinaktan si Fang Qinghe na nagdulot ng malubhang pinsala. Ano? Kasama. Sila ang dalawang salarin. Kailangan mong ipaglaban kami. Ilagay sila sa kulungan. Sumo. Tapos ka na. Maghintay ka sa kulungan mo. Maghintay kang makulong. Si Shen Jiao ay akin na. Ako ang pangunahing tauhan. Tahimik kayo. Shen Jiao. Ikwento mo ulit ang nangyari. Muli. Kaibigan. Hindi ganito. Siya. Gusto pa akong siraan. Ngunit sabi ni Fang Qinghe na ayaw naman niyang gawin sa'yo ang anuman. Ikaw ang natatakot. Na tumakbo ng buong lakas. At dahil dito, nasaktan ang iyong paa sa sanga. Kaibigan. Hindi talaga ganito ang sitwasyon. Noong araw na iyon, pumunta ako sa maliit na gubat para magpahinga. Hindi iyon ang direksyon pa uwi niya. Wala siyang mabuting intensyon. Siyang nag-udyok sa anak ko na pumunta roon. Siyang nag-udyok sa iyo, na pumunta sa anak ko. Kapatid, mag-aasawa na ako. Paano ako makikipag-ugnayan sa ibang lalaki? Hindi malinaw. At saka, ano sa tingin mo? Bilang isang normal na babae, sino ang pipiliin mo? Huwag kang mabanta sa ibang kasamahan. Walang ibang saksi sa pangyayaring ito. Ngunit dahil ito ay iyong unang pagkakasala, hindi nagdulot ng masamang epekto. Magpasalamat ka na lang sa kanila. Tapos na ang usapan tungkol dito. Ang hina. Bakit nagbago si Shen Jiao? Nang ganito kagaling magsalita.
Shen Jiao Jiao. Pasensya na. Palakasin mo ang boses. Hindi ko marinig. Shen Jiao Jiao, pasensya na. Umalis ka na. Ayaw ko nang makita ka. Sobrang malas ko lately. Isa akong time traveler. Ano bang mali? Aking kaawa-awang Jiao Jiao. Nagdusa ka ng ganitong sakit. Yung si Fang Qinghe ay isang salbahe. Egg. Ngayon, buong nayon ay nag-usap. Na ako ang nangakit kay Fang Qinghe. Hindi mo ba ito mapaniniwalaan? Ikaw ang aking manugang. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Jiao Jiao. Ang tao kasi, ay may mga pagkakataong nagkakamali. Basta't kayang magbago. Ay mabuting bata. Mabilis akong makakita ng tao. Maaari kitang pakasalan at dalhin sa bahay. Ito ay swerte ng pamilya Xu. Sa tingin ko, kakulangan natin. Ang dahilan kung bakit hindi tayo bagay. Natatakot ako sa inyo. Baka hindi nyo kami gusto. Paano ko naman? Kayang hindi gustuin kayo. Maaari akong magpakasal sa pamilya ninyo. Ito ay isang biyaya para sa akin. At saka, talagang gusto ko si Xu mo. Huwag kang gumalaw sa mga araw na ito. Huwag mabasa. Pupunta ako para kumuha ng mga halamang gamot. Nakasugat lang ng kaunti. Bakit ganito ka sensitibo? Masakit ba? Pangatlo, bakit ganito ka pamilyar sa kwarto ni Jiao Jiao? Bakit ganito ka pamilyar sa kwarto ni Jiao Jiao? Bakit ganito ka pamilyar sa kwarto ni Jiao Jiao? Bakit ganito ka pamilyar sa kwarto ni Jiao Jiao? Dahan-dahan lang sa pag-inom. Itong batang ito. Bakit ka nagmamadali? Wala naman. Anak, hindi na rin maaga. Dapat magpahinga ka na. Uuwi na kami ngayon. Tandaan mo, sa mga nakaraang araw, huwag kang pumasok sa trabaho Alaynan. Umalis na sila usan. Nanay, umuwi ka na muna. Mabilis. Umalis na. Mabilis, umalis na. Tumakbo pa rin, tumakbo pa rin. Batang kuneho. Paano ba kita tinuruan noon? Nang matino. Nasadyang, pumunta sa kwarto ni Jiao Jiao ng palihim. Ikaw, anak na nagkasala. Ngayon, kailangan kitang patayin. Nanay, pakibawasan ang ingay. Huwag mong hayaang marinig ito ng mga kapitbahay, okay? Sige, sabihin mo. Ano ang ginawa mo? Nang wala ako. Pang-aapi kay Jiao Jiao. Nagtatago ka pa. Kayo, nag-holding hands na ba kayo? Naghalikan na ba kayo? Oh, ikaw. Hindi kita pinapagalitan sa mga araw na ito. Kasi tinitingnan ko na maayos ka. Hindi ko inasahan na ikaw ay isang salbahe. Ngayon, hindi kita tatamaan. Hindi ako makakatulog. Ay, Diyos ko. Tingnan mo dyan. Diyos, hindi na ako uwi para kumain mamaya. Pagbalik mo, ibigay mo sa akin. Ako ang naglagay ng gamot kay Xu mo. Pinilit kong makipag-ugnayan kay Xu mo. Nangyari ang relasyon. Ikaw, pangatlo. Nakuha mo na siya. Ipakita mo sa akin agad. Ikaw. Yung tubig mula sa kabundukan. Talagang mas masarap. Itong paa. Kuya, ang swerte naman. Palagi mo ba akong sinusundan? Ako, pumasok na sa trabaho. Ang gwapo mo ngayon. Gusto kitang halikan. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Kung ganito, sa ganap na 9 ng gabi, magkita tayo sa maliit na gubat.
Walang iniisip. Bumalik ka na agad. Gumamit ng abo mula sa ilalim ng kawali para huminto ang pagdurugo. Itong patay na pangatlo. Sumo, naghihintay ako sa iyo. Sumo, anong nangyari sa kamay mo? Sumo, hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Xia Tiantian. Noong huli tayong nagkita, halos ikasal na tayo. Lumayo ka. Sumo. Alam ko, noong huli nag-withdraw tayo sa kasal. Ako ang may kasalanan. Pero pumayag na ang tatay ko. Mag-aasawa na kami. Basta, pumasok ka sa pamilya namin. Masaya ka ba? Gusto kong magpakasal. Huwag mo na akong istorbohin. Sumo. Ang hirap-hirap ni Sumo. Ang sama pa ng ugali. Sino kaya ang mag-aasawa sa kanya? Hindi, kailangan kong tingnan ito. Sumo, dahan-dahan ka. Sumo, hintayin mo ako. Hindi ba't si Xia Tianshan yan? Bakit naman muling nakisawsaw si Sumo sa kanya? Sino si Xia Tianshan? Siya ay isang mayamang anak ng isang may-ari sa bayan. Niligtas siya ni Sumo at nagustuhan niya ito. At pagkatapos, nagreklamo si Xia Tiantian na ayaw na niyang magpakasal. Noong araw ng pag-aasawa, pamilya ng babae, sandaling tiningnan ang bakura ng pamilya Tsu. Tumalikod at umalis. Itong maliit na babae, humarap pa ring manghamak sa maliit na nakababatang kapatid na lalaki. Sumo, sandali lang, hintayin mo ako. Masakit ang paa ko. Sumo, kung hindi ka maghihintay sa akin, babangon ako dito at aakyat. Sumo. Dali, dali, dali. Hahasain mo pa ako. Hindi ka palalampasin ng mga magulang ko. Hinaplos kita ni Lolo. Kailangan mong pakasalan si Lolo. Sumo. Halika na, tulungan mo ako. Ako na ang iyong tao. Hindi na ako pwedeng masira pa. Nabalitaan mo na ba? Ngayon lang ulit si Tian na pumunta kay Sumo. Nagtalon pa sa ilog. Malaki ang ingay Totoo ba? Si Xia Tianshan. Gustong makipagkasal muli kay Sumo. Kaya si Shen Jiao Jiao ay magkakaroon ng pasakit sa hinaharap. Oras ng kasunduan kay Sumo. 10 minuto na lang. Nang alas 9:40. Bakit hindi pa dumarating si Sumo? Si Xia Tiantian ba ang nagpagulo sa kanya? O baka naman ako lang ang nag-iisip ng labis? Lahat ng ito ay dahil sa ako'y nahuli sa pangangaso. Sigurado akong umuwi na si Jiao Jiao. Baka magalit siya sa akin. Hintayin ko na lang siya. Umalis na siya. May sugat pa rin sa paa niya. Hindi kaya galit siya sa akin. Alam mo ba kung saan pumunta si Shen Jiao Jiao? Kanina pa siyang umaalis. Kasama niya ang kariton papuntang bayan. Hindi kaya sinasadyang iwasan niya ako. Sa baryo, ang mga lalaking matipuno. Si Sumo ay talagang matangkad. Tuwing nakikita ko siya, kailangan kong itaas ang ulo ko. Nakita mo na bang naliligo si Sumo? Sino ang mas malakas, siya o ang tanga? Si Sumo ay talagang malakas. Yung tanga ay peke lang ang lakas. Walang tatalo sa katawan ni Sumo. Si Shen Jiao Jiao ay maliit na maliit. Parang isang maliit na puting kuneho. Nagsimula nang magpakasal. Baka, mapatay ni Sumo. Pwede bang huwag niyo nang sabihin? Nandito pa ako. Shen Ziking. Bakit narinig ko na si Xia Tiantian ay nag-ingay na gusto niyang magpakasal kay Sumo? Sumo, saan ka ba talaga nagpunta kagabi? Baka naman sa isip mo,
Mas mabuti si Xiatian kaysa sa akin. May ilan pa akong bagay na hindi nabibili. Baka maghintay kayo sa akin. CJ, tingnan mo. Sino ang nakakaalam? Shen Zaikin, mabilis ka na sana. Naghihintay na kami sa iyo ng kalahating oras. Talagang ikinalulungkot ko. May konting naantalang bagay lang. Nagdala ako ng ilang candy para sa inyo. Tikman nyo. Sana sinabi nyo agad. Nandito lang kami naghihintay sa iyo. Kagagaling lang namin. Naglakad-lakad muna kami sa post office. Kaya medyo nahuli kami. Pasensya na talaga. Sa pagkakataong ito sa black market, nagbenta ng mga materyales mula sa espasyo. Kumita ng marami. Siguradong magiging impressed si Sumo sa akin. Sa kanyang sariling paraan. Lumalalim na ang gabi. Kahit saan, parang naguguluhan na. Anong gagawin ko? Umuulan na rin. Hindi na makilala ng lola ko ang direksyon. Maghihintay na lang kami bukas para makaalis. Ang hangin mula sa langit. Tila ba'y magpapatay ng lamig sa amin? Kung talagang mapapatay ako ng lamig. Matatawa pa si Summer Chen sa panaginip niya. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Ito ang boses ni Sumo. Nakarinig ba ako ng mali? Narito. Jiao Jiao. Kuya San. Kuya San. Jiao Jiao. Kuya, anong gusto mong sabihin? Ikaw, kahapon pumunta ako sa maliit na gubat. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ka dumating. Nandoon ako. Nakatanggap ako ng maraming kagat ng lamok. Sobrang sakit na. May ginawa ako kahapon kaya naantala ako. Nang dumating ako, umalis ka na. Anong ginawa mo? Anong mahalagang bagay? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa akin? Sinabi ng nanay ko na maganda. Ganito pala iyon. Akala ko. Si Xiatian ang bumalik. Nagsisisi ka na sa pag-aasawa sa akin. Hindi. Tapos na kami ni Xiatian dahil niligtas ko siya dati. At gusto niyang magpakasal sa akin. Pero nang makita niyang mahirap ang pamilya ko, nagsisi siya. Sa mga nakaraang araw, nagulat ako na muli siyang lumapit sa akin. Kaya, nagustuhan mo na ako, ha? Kapatid na San, gusto mo ba ako? Kuya San, gusto mo ba ako? Gusto. Kuya San, nakalabas ka lang. Basang-basa na ang damit mo. Bakit hindi mo tanggalin ang damit? Walang anuman. Hindi na kailangan. Kapatid na San. Sobrang gusto kita. Pasensya na. Sobra akong nag-exert ng lakas. Itong maliit na nilalang. Kung sakaling magpakasal tayo sa hinaharap, baka ayaw ko nang bumangon. Wala. Gusto ko ito. Pumunta ka ngayon. Bumili ka ng mga pagkain ito pabalik ka. Oh, tama. Oo. Bumili ako ng mga pagkain ito. Ito ay para sa tiya. Tiya. Baka isipin niyang sayang lang. Hindi. Gusto ka ng nanay ko. Ano man ang ibigay mo, gusto ka niya. Gusto ko rin si tiya. Mabait sa akin si tiya. Sa akin nanay tungkol sa akin. Itsura, mukha, magkapareho. Itsura, gusto kong ibigay kay Dato. Para sa aming pamilya. Masaya at masaya. Nandito lang tayo. Magkakaroon pa tayo ng isang maliit na sanggol. Shen Jiao Jiao. Kuya San, bakit palagi mong tinatawag na buong pangalan ko? Tawagin mo na lang akong Jiao Jiao. Ganito ako tinatawag ng pamilya ko. Jiao Jiao. Tumawag ka ulit. Gusto kong marinig. Mag-aasawa na kami sa katapusan ng buwan. Kailangan kong umuwi para ayusin ang kasal mo. Umalis na ako. Ang ganda, ang ganda. Sa wakas, nagustuhan na niya ako. Ngayon, maaaring mabago ang malaking wakas. Pangatlo, ang lakas ng ulan sa labas. Saan ka nagpunta?
Ano itong dala mo? Ito ay mga bigas na binili ni Jiao Jiao sa bayan. Umulan ng malakas sa labas. Basang-basa na ito. Si Jiao Jiao, nabasa ba siya? May sugat pa ang kanyang paa. Huwag mag-alala, Mama. Matagal na namin kinuha si Jiao Jiao. Hindi pa umuulan sa Youth Academy. Bodong bata ito. Gumagastos ng ganitong kalaking pera ng walang dahilan. Siyang nagdurusa pa rin. Ang bunso kong manugang. Talagang masunurin. Walang kahit anong ugaling prinsesa. Sa baryo, yung mga nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Lahat sila ay nagbubulaan. Naiintindihan ko, nanay. Galit ba si Liu Xiaolan? Yung manugang mo, muli na namang nang aakit sa anak ko. At may dala pang mga bagay. Ito ba ay si Jiao Jiao? Narinig kong sinaktan si King He. Kaya't nagpunta siya dito. May dala pa siyang mga bagay. Nahiya ako. Nabugbog si Fang King He. Jiao Jiao, alam kong mahiyain ka. Nahihiya kang ipagsabi. Talagang walang hiya itong Shen Jiao Jiao. Mag-aasawa na, pero tumatakbo pa sa bahay ng ibang lalaki. Wala akong. Dumaan lang ako. Hindi ako nandito para maghatid ng pagkain. Wala akong. Nanay, kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Wala akong. Nagdaan lang ako. Hindi naman ako nagpunta para magpaalam. Jiao Jiao, sabi mo. Bakit ang mature mo naman? Talagang walang pagbabago si Shen Jiao Jiao. Malapit nang ikasal sa maliit na kuya niya. At pumunta pa sa bahay ng Fang. Di ba obvious na nilalait namin ang pamilya namin? Ako. Bakit mo ako hinaharang? At kinukuha pa ang gamit ko. Kung magpapakaganito ka pa, sasabihin ko na sa leader ng baryo. Shen Jiao Jiao, tigilan mo na ang paarte. Gusto mo ba ang anak ko? Alam na ng buong baryo. Anong puri at katatagan? Sino ba ang maniniwala? Tara, tingnan nyo. Itong matandang ito, nang aagaw ng gamit ng batang babae, at sinisiraan pa siya. Parang hindi na makakain ang pamilya ni Fang. Malapit na akong mamatay sa gutom. Tara, tingnan nyo na. Tara, tingnan nyo na. Kuya, nagluto ako ng espesyal ngayon. Sinigang na baboy na may asukal at suka para sa'yo. Wang Erniu, talaga namang sinakmal mo. Yung mga gamit ni Shen Zaiqing. Kahit sino sa bahay niyo marunong magtrabaho. Bakit hindi pa rin kayo makakain ng sapat? Kuya, narinig ko na tinanong ka ng pulis. Okay ka lang ba? Ayos lang. Sobra akong nag-aalala. Kaya ginawa ko ang sweet and sour ribs. Narito na ako para sa'yo. Jiao Jiao. Hindi ka naman nasindak kanina, ha? Tita, ang bait mo talaga. Walang problema, hindi ako natatakot sa kanya. Yun lang. Huwag kang matakot sa matandang yan. Kung sakaling manakit ka niya sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat, Lola. Hindi ka pa kumakain, no? Nagluto lang kami sa bahay. Kung ayaw mong mag-alala, pwede kang kumain. Punta tayo sa bahay para kumain. Nasa likod pa rin ako. Nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ngayon, parang hindi na siya ganoon. Naaapi ang tao. Naaapi na siya. Jiao Jiao. Walang masyadong maganda sa baryo. Itong mga piraso ng karne. Para sa iyo bilang merienda. Masarap ito. Salamat. Walang anuman. Talagang napakabait mo. Sa mga nakaraang taon, hindi pa ako nakakain ng ganito. Yung tuyong karne ng ikalawang asawa. Hindi ka man lang bibigyan ng kahit ano. Parang sinasaktan mo na rin ang sarili mong mukha. Jiao Jiao. Para sa'yo itong tuyong kamote. Wala naman akong masyadong maibibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Salamat. Hindi nagrereklamo. Kain na tayo. Halika. Kumain kayo. Jiao, kumain ka ng marami. Alaynan. Jiao Jiao, talaga bang ikaw ang gumawa nito? Bakit ang sarap nito? Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong baboy na ribs. Di ba? Ginawa ko ito sa kusina sa space ko. Gamit ang tubig mula sa Lingshu. Ang bango. Anak na babae ni San-a. Ipinanganak na para magtamasa ng buhay. Hindi inasahan na ganito siyang kahusay. Ikatlong anak, Sa hinaharap mo, mas lalo mong alagaan si Jiao. Alaynan. Jiao, ang pagkain mo ngayon. Nasanay ka pa bang kumain ito? Kung hindi ito masarap, sabihin mo lang kay Tia. Tia, sana sa susunod ay mapabuti. Tia, huwag kang mag-alala. Ang luto mo,
ay ang pinakamasarap na natikman ko. Gusto ko ito. Masaya na ako dito. Natatakot ang tiyahin na baka hindi mo masanay. Masyadong. Sa hinaharap, kapag pumasok ka sa pamilyang Xu, mas magiging maganda ang buhay mo kumpara sa dati. Hindi ka kailanman magkakaroon ng kahit kaunting pagdurusa. Hindi ka papabayaan. Ayun, naniniwala ako sa tiya. Madilim na ang araw. Hindi na maaga. Ikaw, San, ihatid mo si Jaya o Jiao pa uwi. Madilim na talaga. Isang lalaki at isang babae. Bakit ako pa ang pinapahatid kay Jiao Jiao? Jiao Jiao, ang sweet and sour ribs ngayong gabi. Napakasarap. Pero huwag mo nang ulitin. Sinasabi ko, ako na ang magluluto para sa'yo. Sanje, ang galing mo naman. Marunong ka pang magluto. Kaya't magkakaroon ako ng masarap na pagkain sa hinaharap. Ako, hindi marunong magluto. Pero maaari akong matuto. Kuya San, anong balak mong gawin ngayon? Kuya San, nakapagod na ang labi ko sa paghalik. Sa totoo lang, kaya ko pang humalik ng mas matagal. Jiao Jiao, sino-sino ang mga tao sa bahay niyo? Ang lolo ko. Sundalo siya. Isa siyang commander. Huwag kang matakot, Sanje. Hindi naman nakakatakot ang lolo ko. Mahal na mahal niya ako. Ano man ang sabihin ko, sinusunod niya ako. Paano naman ang ibang tao sa bahay? Ang tatay ko ay propesor sa universidad. Nanay ay ang direktor ng ospital. Ang panganay kong kapatid ay doktor. Ang pangalawang kuya ko ay ang lider ng grupo. Ang panganay ay ang vice-alkalde. Ang lola ay may tuturing na. Isang mayamang ginang sa buong buhay niya. Jiao Jiao, ikaw ay pinakasalan ko. Pangatlong kuya, noong una may nagpa-foretell sa akin. Sabi nila, ang mapapangasawa ko ay isang tao na parang dragon. At magiging pinakamayamang tao sa buong mundo. Walang nagsabi ng sugal o horoscopy. Bumalik ako sa buhay. Hindi mo pa rin alam ang kakayahan mo. Kaya pipilitin kong maging pinakamayamang tao sa buong mundo. Kailangan pa nating magtrabaho bukas. Sige, ihahatid na kita pa uwi. Jiao Jiao, uminom ka ng tubig. Jiao Jiao, mas madali ang trabaho kung kasama kami. Dahan-dahan lang, unti-unting makakakuha ng puntos. Uminom ka na. Bakit ka nakatingin sa akin? Naghahangad. Hindi ako naghahangad sa iyo. Ang sa akin lang, yung sweet and sour ribs na ginawa mo noong nakaraan. Sobrang sarap. Basta masaya ka, ayos lang. Sa susunod, gagawin ko ulit para sa inyo. Talagang sobra namang. Nakakapagod talaga. Hindi na kailangan. Hindi na nakakapagod. Kamakailan lang. Laging nagkakagulo ang pamilya Fang. Halika. Kailangan nating mag-counterattack. Makinig ka sa akin. Sabay-sabay tayo. Kakaiba. Binato ni Tsumo. Ngayon nakapag-gising na siya ng 6 na beses. Punong barangay. Kailangan mong hatulan ako ng patas. Punong barangay. Uminom ka muna ng tubig. Bakit ka pa nang hihilo? Ayos ka lang ba? Hindi naman. Sino na namang nakipag-away sa'yo? Sabi mo pa, wala akong oras makipag-away ngayon. Bakit kailangan mo pang tingnan ang oras sa pagbato? Huwag ka nang magsalita, Kapitan. Magsimula na tayo sa bahay ng Fang. Yung si Wang Ernu. Sabi niyang kailangan ng bayaran ang utang ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kailangan mong ipaglaban ang aking karapatan. Tara na. Wang Ernu, mabilis, lumabas ka at magbayad. Wang Ernu. Ito ay isang kasalanan. Lahat, tingnan niyo ito.
Oh Diyos ko. Punong bayan, tingnan mo. Kung maikalat to, saan mo ilalagay ang mukha mo? Tao, dalhin ang walang hiya na to sa silid ng imbakan. Sirang sapatos. Sirang sapatos. Lahat pumunta sa lugar ng palakasan. Walang sinuman ang maaaring hindi dumalo sa anumang dahilan. Iyon ay masamang asal. Walang hiya. Paano mo magagawa ang ganitong bagay? Talagang walang hiya. Paano magkakaroon ng ganitong tao? Itong dalawang walang hiya na ito. Nawawalang galang. Nawawasak ang moral. Walang hiya. Walang hiya, walang hiya. Nagmamalupit. Kamakailan lang ay hindi maganda ang takbo. Baka ito ay, sikso mo, ang pangunahing tauhan ay pabor ng langit. Mukhang may ibang tao na namumuhay ng masama. Bilisan mo. Agad na magdura ka ng ilang laway. Dalawang mababangis. Walang hiya. Anak. Anak, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Anak, Wang Erniu. Tingnan mo, ito ang mabuting anak na pinalaki mo. Siyang aking nakuha. Punong baryo. Siguradong pinipilit niya ang anak ko. Inosente ang anak ko. Wang Erniu. Dapat may batayan ang pagsisinungaling. CJ, tingnan mo ang mga marka sa lead ni Fang Su. Hindi siya nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Mula ngayon, ang pamilyang Fang, lumipat sa kulungan ng manok, gumawa ng pinakamahirap at pinakapagod na trabaho. Hindi pinapayagang mag-leave. Nasira. Nasira na. Lahat ng kinabukasan ng anak ko ay nasira. Anak, dahil sa kanya lahat ito. Basang sapatos. Anak, basang sapatos. Ang unang malaking tagumpay mula sa muling pagsilang. Akala ko, si Jiao Jiao ay hindi kasing mahina ng kanyang hitsura. Mas matalino pa ang isip niya kaysa sa isang soro. Jiao Jiao, huwag akong hawakan. Ano nang kinakatakutan mo? Walang nakakakita. Jiao Jiao, lumayo ka muna sa akin. Noong nakaraang buhay, takot na takot si Sanjay na mahawakan ko ang kanyang bewang. Kapag nahawakan, nagiging sensitibo. Sanjay, sabi mo babalik ka na. Mabilis, maligo ka ng malamig na tubig. Mag-ingat ka sa sipon. Paalam. Noon, kapag umaalis ka, hinahalikan mo ako. Ngayon, hindi mo na ako hinahalikan. Tumigil ka. Hindi pa natin naayos ang bayarin. Saan tayo pupunta? 50 piso. Agad-agad, kunin mo na. Ibigay mo na. At ikaw rin. May utang ka pang 50 piso na dote sa akin. Ibibigay ko. Ako na ang bahala sa dot mo. Wala na talaga akong pera ngayon. Kung mangutang ka, ipapabenta ko ang anak mo. Para sa katawan niya, wala talagang pera sa bahay namin. Pwede bang hintayin na matapos ang ani bago ibigay? Hindi pwede. Bukas. Kung hindi mo makuha bago lumubog ang araw, tingnan mo na lang, ang anak mo, kung makakaya pa niyang manatili. CJ, bukas ibibigay ko sa iyo. Yung lumang sapatos. Sige na, umuwi ka na. Ngayon, nakakuha ako ng 50 yuan ng libre. Balik ka. Bibigyan kita ng mas maraming webles. Para sa iyo, maging maganda ang iyong pagdating dito. Tita, huwag kang mag-alala. Mabuti ang trato ko sa iyo. Anong masarap at masayang gawin? Mga bagong damit, bibiliin ko lahat para sa iyo. Pagdating ng panahon, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong nayon. Aking mahal na sinta, o aking mapagmahal na anak. Tara na. Tara na. Pangatlo. Bakit may sipon ka na naman? Lumapit ka, humiga. Ipapakalma kita. Ang batang ito, araw-araw. Bughaw na ibon. Kuya, huwag mong takutin si Nanay Kinghe. Kuya, magising ka na, kuya. Ikakasal na tayo. Huwag kang magbiro ng hindi mo alam. At masaktan si Jiao Jiao. Naiintindihan ko, nanay. Tia, may isang bagay na kailangan kitang tulungan. Gumagawa na naman ang pamilya Fong.
Hindi natin sila pwedeng palampasin. Tama ba? May konting bagay pa ako. Kailangan kong pumunta sa labas. Matulog ka na. Kuya, gising ka na. Suwan ng berde ah. Shen Jiao. Sumo. Wala tayong katapusan. Ang pamilya namin at ang pamilya Xu. Mula ngayon, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Asawa. Kahapon ng gabi, natulog sa silo. Talagang hindi nakatulog ng maayos si Wang Ernyu. Basta sa daan na dinadaanan niya papunta sa trabaho. Kailangan lang gumalaw ng kaunti. Sinulatan ko pa itong asong may pangit na balat. Gising na. Asawa. Gising na. Bumalik ka na sa bahay kasama ko. Multo. Ay naku. Di ba si Engineer Wang Yu yun? Tamad na aso. Nang halikan na kayo. Dapat mong pakasalan itong tao na ito. Noong una, kayo rin ang nagsulong kay Sumo na magtayo ng Snow Square. Huwag na kayong magdahilan ngayon. Kung hindi, sa gabing ito na tayo magpakasal. Sige na. Kasi babae naman siya. Magmadali kayong magpakasal. Magpakasal na kayo sa akin. Huwag nang paabala. Tulungan niyo ako. Punong barangay. Sino ang nag-utos sa'yo na pilitin si Sumo na magpakasal noon? Kasalanan mo ito. Tulong. Anong ginagawa mo? Ulol. Bakit ikaw na naman? Wala ka bang ibang ginagawa buong araw? Naghihintay ka lang sa tabi ng ilog para magligtas ng tao. Mukhang gutom na gutom ka na. Paano mo nalaman? Sa kabila ng lahat, ako ang nagligtas sa tao. Kailangan mo akong bigyan ng asawa. Bigyan mo ako ng pera. 50 piso. Walang pera. May buhay akong isa. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Habulin mo siya. Wang Ernyu. Anong ginagawa mo? Maaari mo bang sundin ang mga kaugalian ng mga babae? Narinig mo na ba? May tao na nakakita ng 1,000 taong ginseng sa bundok. Narinig ko na. Balak ko ring subukan ang aking swerte. Ginseng. Naalala ko, ang ama ni Sumo ay nakahiga at walang malay. Susubukan ko rin. Pero sino ang sinabi mo? Si Fang King. Yung malaking bunganga niya, palaging nagsasalita. Gusto niyang malaman ng buong baryo. Naku, punong barangay. May baboy ramo sa gubat. Naalis na ni Sumo ang baboy ramo. Walang masamang mangyayari kay Sumo, di ba? Tara na. Tingnan natin. Sumo. Punong bayan. Ito ang unang pagkakataon na makita ang baboy ramo. Anong nangyari? Ang baboy ramo ay puno ng dugo sa bibig at katawan. Hindi kaya kumain ng tao sa bundok. Matapos tikman ang laman ng tao, saka umakyat ng bundok. Sino ang umakyat ngayon? Hindi pa bumabalik. Ngayon nakita ko si Shen Jiao. Umakyat sa bundok. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Hindi kaya kinain ng baboy ramo. Ikaw. Ako ay isang tagapaglakbay sa panahon. Paano ko mapapabaliw ang mga baboy ramo? Napakadali lang. Shen Jiao. Naglalakas loob kang makipagtalo sa akin. Umuwi ka na, ikaw. Matapos alisin si Shen Jiao. Sikso mo na iyon. Basta makuha ko ang kanyang liwanag bilang pangunahing tauhan. Anong babae ang hindi ko kayang makuha? Si Shen Jiao ay sobrang ganda. Sayang naman kung makakain siya. Sobrang sayang, di ba? Karma niya yan. Sino ba ang nag-udyok sa kanya na tumakbo sa bundok? Maliit na masamang paa. Wala pang nangyayaring masama kay Jiao. Sinasumpa mo na siyang mamatay. Maghintay ka lang sa akin. Babalik ako para ayusin ka. Sinaktan niya ako. Bakit hindi mo ako tinulungan? Hindi ba tayo ay kontra kay Shen? Magtiis ka pa. Mamaya, magkakaroon siya ng magandang kapalaran. Siguradong hindi na babalik si Shen Jiao. Pupunta ako kay Jiao. Pupunta rin ako. Nanay, delikado sa bundok. Huwag ka nang pumunta. Punong barangay, alagaan mo ako. CJ. Ganito, 4 na tao bawat grupo. Maghanap sa paligid ng bundok. Kailangan mong mahanap si Shen Saiking. Kuya San. Kapatid, bakit ang tanga-tanga mo? Bakit ka pa lumapit sa akin? Tanga. Bakit ka napunta sa bundok? Hayaan mong makita ko. Hayaan mong makita ko. Ito ang aking tubig mula sa bukal. Siguradong gagaling ang iyong sugat. Nandito ka. Hindi na masyadong masakit ang sugat na ito. Kuya, uminom ka, tuyo na ang bibig mo. Uminom ka ng kaunti tubig. Ang tamis. Uminom ka rin. Nakatikim na ako. Uminom ka pa ng marami.
O nga pala, Sanjay. Ito ay ang 500 taong gulang na ginseng na nahanap ko. Napakabihira nito. Dalhin mo ito. Para sa iyong ama na may sakit. Jiao Jiao. Ito. Masyadong mahal ito. Hindi ko ito maaring tanggapin. Hawakan mo. Jiao Jiao. May utang ang pamilya ko sa iyo. Sige, babayaran kita. Talagang karapat dapat siya bilang pangunahing tauhan ng orihinal na kwento. Nandito ako sa tabi mo, gaano nakatagal. Ang swerte ko ay biglang bumuti. Ang pera na kinita ko sa black market ay hindi sapat para bayaran si Jiao Jiao. Gusto kong ipakita kay Jiao Jiao na maaga siyang makakaranas ng buhay ng mayamang ginang. Kuya San, sa totoo lang, binigay ko sa iyo ang ginseng. Para sa iyo balang araw. Magpursige kang magtrabaho para mapunan mo ako. Anak, hintayin mo lang. Sa hinaharap. Kapag umiiyak ka na. Ganun ba? Edi, inaabangan ko na yan. Yo, Sumo. Talaga namang napakapayak mo pa rin. Nakasuot ng mga butas-butas. Pumunta ka lang sa kooperatiba. Anong gusto mong kainin? Bibili ako para sa'yo. Ang hirap ng buhay mo talaga. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Tian-Tian. Parang pala ka na gustong kumain ng swan. Sumo, huwag mong isipin na dahil nailigtas mo ako, ay may utang na loob ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita gusto. Paano ko matatandaan? Noong araw na yun, iniligtas ko ang isang asong marunong magsalita. Ikaw ang hindi makuha sa akin. Nainis at napikon. Gago. Amoy pulubi. Naghahanap ng pagkain sa lupa. Huwag mong asahang makapag-asawa ka. Sumo. Bakit ka nagmamadali lumabas? Wala ka man lang dalang gamit. Ipinapadala ko pa ang pinto sa'yo. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi mong bibili ka ng bisikleta? Walang pera, walang tiket, wala ni isa. Kailangan ko pang dalhin ito sa'yo. Sino ka ba? Ako. Ako ang kasintahan ni Sumo. Anong pakialam ko kung maganda? Isa lang itong gamit na hindi ko na kailangan. Sino ng aso ang tumatahol? Ako ay pangalawang kamay. Hindi mo man lang ako. Nakahawak kahit isang daliri. Bakit mo sinasabi na pangalawang kamay ako? Tunay na pangalawang kamay. Dapat ikaw yun. Naalala ko, ilang araw na ang nakalipas. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa iyong kasintahan. Nahulog ito sa tubig. Nakita ng iba. Nahawakan ng iba. Bakit? Hindi ka pa kasal. Tumahimik ka. Oy, nainis at nagalit ka na. Huwag kang ganyan. Ipapareport kita sa pulis. Ipapareport kita sa pulis. Ang galing. Mag-report sa pulis, ayos. Takot na takot ako na baka hindi na ito lumaki pa. Agad na palakihin mo ang usapin na ito. Ipabatid sa lahat. Tulad mo na kumakain ng libre. Anong karapatan mong hamakin? Ang mga nagtatrabaho sa lupa. Ano bang sinasabi mo? Si Xie Tian-Tian ay anak ng sekretaryo. Hindi naman talaga siya marumi, di ba? Kayo, hintayin mo ako. Kinghe, kailangan mong maniwala sa akin. Ako, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi talaga ako ganung tao. Tara na. Sanggol, wag na lang natin silang pansinin. Punta tayo bumili ng bisikleta. Umalis na. Talagang malakas ang pagdurugo niya. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Itong walang hiya. Tama nga si Shen Jiao Jiao. Ang ganda mo ngayon. Parang maliit na engkanto. Gusto mo ba? Alaynan, marami pa akong sexy na nightwear sa bahay. May mga transparent lace pa, na may 2 strap. Kapag ikinasal na tayo, araw-araw kong isusuot yan para sa'yo. Huwag kang magbiro. Hindi pa magaling ang kamay mo, Sanjay. Pwede ba? Sasakay ako ng bike para ihatid ka pa uwi. Huwag na ganito. Ako na ang magdadala sa'yo. Hindi naman masyadong masakit. Kuya, bago tayo magpakasal, kailangan nating magpa-picture ng kasal. CJ, may isang maliit na gubat sa harap. Kung hindi, magpahinga tayo sandali. Kapatid, okay ka na ba? Sige, bumalik na tayo. CJ,
Revolution. Anong ginagawa ninyo? Revolution. Ang sakit. Naipit niya ang kamay ko. Huwag masyadong mag-alala. Shen Ziking. Sabi ni Ziking, hindi ka ba pinapadala ng pamilya at ng pagkain itong mga nakaraang araw? Ikaw naman. Wala ka ring nagluto. Takot lang kasi ako na magalit ka. Kaya naman, pumunta ako dito para tingnan ka. Tingnan mo na. Dumating kami para alagaan ka. Balat. Ay, Fangking. Hindi kita tinatanggap dito. Magsialis ka na. Huwag mag-alala. Titingnan ko ulit ang punong baryo. Jiao Jiao. Dito sa bahay mo. Walang kahit anong niluluto dito. Kumusta ang pagkain mo nitong mga araw? Nakita ba ni Kapitan? Hindi ako ayaw magluto. Kumakain lang ako ng kaunti. Mabilis akong magluto. Wala nang problema pa. Maghanda na, oras na para magtrabaho. Bilisan mo. Lumayas ka na. At ikaw rin. Shen Jiao Jiao. Ano bang ipinagmamalaki mo sa kaunting pera? Mukhang nagkamali ka sa akin, ha? Mali ang nakita mo. Wala ako. Shen Jiao Jiao. Bakit ka naman ganito ka maalalahanin? Talaga, ang laki mong magbigay. Bayaran mo na lang siya ng pera. 50. Managinip ka pa. Pabilis, punasan mo siya ng maayos. Si Fangking na itong salbahing lalaki. Hindi pa rin tumitigil sa masama. At nangahas pang makipagsabuatan kay Iwan Huan laban sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matiyak ang kaligtasan namin ni Tsumo. Hindi mo ba sinasabi si Shen Jiao Jiao na nagbebenta ng mga materyales? Nakaangat na ang lupa. Wala tayong nahanap. Fangking, niloloko mo ba ako? Magsalita ka ng mas tahimik. Kung wala dito sa bahay ni Shen Jiao Jiao, tiyak na nakatago ito sa bahay ng Xu. Sasama ako para suriin ito. Sigurado ka ba? Balita tungkol kay Tsumo na nag-invest sa mga spekulasyon. Saan mo ito narinig? Huwag mo nang alalahanin yan. Sa madaling salita, tayo ay magkaalyado. Hindi kita sasaktan. Shen Jiao Jiao, huwag kang masyadong magyabang. Hindi mo pa alam. Ang sulat na ipinadala mo pabalik sa pamilya Shen. Pinalitan na kita, no? Lolo, may nangyari. Walang patakaran. Lumayas ka na. Report. May importante akong ipaalam. Lolo, ito ang liham ni Jiao Jiao na humihingi ng pera. Pero peke ang liham na ito. Halos magkapareho ang sulat. Pero halatang peke. Ginagamit ni Jin ang aking Jiao Jiao. Kailangan ko siyang patayin. Lolo, baka pumunta na lang ako sa Brave Village. Protektahan si Jiao Jiao. Bakit hindi ka pa umaalis? Opo. Tama nga. May mga ulat mula sa mga tao. Ang punong bayan ng Yanggan ay lumalabag sa batas. Sakto, maaari mo ring imbestigahan ito. Opo. Kuya San, bakit ka nandito? May pinto, bakit di ka pumasok? Dumaan ka sa bintana. Bilisan mo, pumasok ka. Sandali lang. Kuya San. Hindi ka pwedeng magpuwersa ngayon. Sugat pa ang kamay mo. Ayos lang. Sa kaliwang kamay ang sugat. Hindi makakaapekto sa kanan. Kahit anong kamay, bawal pa rin. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Yon. Kamakailan, alagaan mo ang sarili mo ng mabuti. Huwag ka munang pumasok sa trabaho. Huwag masyadong magpuyat. Yon. Nung ikinasal tayo, huwag ka rin masyadong magpuyat noon. Pwede naman. Kaunti lang. Tama na. Kuya, niluto ko ang ribs para sa'yo. Tikman mo. Alainan. Ito ang unang beses na magluluto ako para sa'yo. Walang gamit na superpowers, ha? Masarap ba? Masarap. Iyon nga. Hindi na ganito ang lasa dati. Bawat tao na nagluluto. Laging hindi pare-pareho. Kaya hindi masarap, di ba? Gusto mong uminom ng kaunting tubig. Ayos. Uminom ka pa ng ilang beses ng tubig mula sa espiritu. Ang sugat ni Sanjay, dapat ay gagaling na.
Hindi na maaga. Bukas, darating ako para magbigay ng alok. Alaynan. Nandito na kayo. Si Jiao Jiao ay nagbigay ng alok ng kasal at nagbigay ng dote ngayon. Ikaw na ang tao ng pamilya Xu. Nanay, sa pagkakataong ito, talagang nag-invest tayo ng malaki. Talagang gusto na si asawa ng pangatlong anak. Pangatlong kapatid. Ngayon ay nagbigay na tayo ng dote. Kailangan pa natin kumuha ng mga litrato para sa kasal. CJ. Shen Jiao Jiao. Huwag kang magyayabang. Fang Qinghe. Sa araw ng kasal ninyo, magbibigay siya ng isang malaking regalo. Kuya, kung magsusuot ka ng barong, parang isang mayamang tao na may masamang asal. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandang tao. Dalawang guro, pakiusap. Lumapit ng kaunti. 3, 2. Kapatid na 3. Anong nangyari sa mga mata mo? Bakit parang namumula? Kakagaling lang umiyak. Tuwing naiisip ko, napakaswerte ko na ikaw ang mapangasawa ko. Sobrang saya na parang gusto kong umiyak. Kuya, na mapangasawa mo ako. Ibig sabihin may pagkakaibigan tayo. Maligayang bagong kasal. Sikso mo ang batang ito. Talagang swerte siya. Nakakuha ng ganitong kayamanan pa uwi. Ano sa tingin niyo? Kumain ng candy. Umalis na. Tumayo na. Umalis na. Ate San, bakit ka nakaupo ng napakalayo sa akin? Ayaw mo bang lumapit at halikan ako? Jiao Jiao. Ate San, sa tingin ko, nauuhaw ka. Bakit hindi? Halikan mo ako para maalis ang uhaw mo. Nanay, ano bang dapat natin gawin, nanay? Umiiyak. Hindi pa patay ang nanay mo. Bakit ka umiiyak? Matagal mo na bang gusto sikso mo? Wala pang buhok na lumalabas. Gusto mo na ng lalaki. Walang hiya. Magsalita ka ng mas mababa. Iniisip ko kung paano malalaman ang mga iligal na bagay ni Xu mo. Mayroon na. Hintayin kong mailayo si Xu mo. Tapos hanapin ang taong bumihag kay Shen Jiao Jiao. At hanapin ang kanyang mga iligal na bagay. Hayaan mong maging libing ang kanilang kasal. Hindi maganda. Nagsimula ang apoy sa bahay ng mga kabataan. Bilisan. Hugutan ng apoy at iligtas ang tao. Jiao Jiao, pupunta rin ako para mag-apula ng apoy. Pupunta rin ako. Sobrang delikado. Huwag kang aalis, ako ang hindi komportable. Mag-ingat ka naman. Paano ito gagawin? Paano ito gagawin? Hindi ko makukuha. Hindi rin nila dapat makuha. Shen Jiao Jiao, hintayin mong dalhin kanila. Pupunta ako sa pamilya Xu. Anong ginagawa mo? Bakit di ka pa nagmamadaling magligtas? Lumabas na. Kakatapos lang. Sinipa ko ang nahulog na beam. Magaling ka. Naisip mo na bang pumasok sa militar? Maaari kitang ipakilala sa hukbo. Hindi. Wala akong balak sa ngayon. Ito ba ang nayon ng mga matatapang? Kilala mo ba si Shen Jiao Jiao? Sumo, nahuli si Jiao Jiao ng ibang tao.
Bilisan mo. Narito na, narito na. Dumating na ang pagkakataon ko. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Bakit hindi pa bumabalik si Sumo? Matagal na itong nangyari. Shen Zaiking. Hindi maganda ang sitwasyon. Nasugatan si Sumo. Bilisan mong tingnan siya. Nasugatan si Sumo. Nasaan? Gaano kalala? Mali, ngayon ang araw ng kasal ko. Bakit may ibang lalaki na pumasok at tinawag ako? Siya ang punong barangay. Jiao Jiao. Anong apelyido mo? Shen Jiao Jiao. Pumunta ang punong barangay sa direksyon na iyon. Huli na ako. Mesa. Siya ang punong barangay. Jiao Jiao. Anong apelyido mo? Shen Jiao Jiao. Pumunta ang punong barangay sa direksyong iyon. Huli na ako. Nasaan si Jiao Jiao? Tinanong kita, nasaan si Jiao Jiao? Kung magyabang ka man lang, isang daliri lang, patitigilin kita. Ayos lang ba? Ayos lang ako. Sanjay, kakarinig ko lang ng putok ng baril. Sino ang nagpapaputok kanina? May nangyari ba sa'yo? Jiao Jiao, ayos ka lang ba? May nanloko bang nanloko sa'yo? Sabihin mo kay inay. Ipapaghiganti kita ni inay. Inay, ayos lang ako. Ayos lang ako. Dinala niya ako dito. Pero naghahanap ako ng isang. Nawala na ang pagkakataon. Hindi niya ako nasaktan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang, ayos lang. Balik ka. Gumawa ang nanay ng masarap na pagkain para sa'yo. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa nanay. Paano nangyari ito? Shen Jiao Jiao. Ikaw, ikalawang Ginoo. Ikalawang bayaw. Mas mabuti pang ipaliwanag mo ito sa akin. Shen Jiao Jiao. Huwag mong sabihin sa akin na ikinasal ka sa lalaking ito. Ipinapakilala ko sa iyo. Siya si Sumo. Siya ang bayaw mo. Anong bayaw? Gaano ka pa kabata? Shen Jiao Jiao. Nabaliw ka na ba? Hindi ito kasalanan ni Jiao Jiao, RJ. Bata pa siya. Hindi pa siya marunong. Huwag mo akong tawaging pangalawang kuya. Lumabas ka sa akin. Ayokong makita ang isang estranghero tulad mo. Sumo. Sumo. Lumabas ka na muna. Kausapin ko si RJ. Nang aapi siya sa akin. Lolo, kailangan kong tanggalan siya ng balat. Jiao Jiao. Nandito lang ako sa pintuan naghihintay. Kung may kailangan, tawagan mo ako. Jiao Jiao. Naiinis ang kuya mo dahil nag-aalala siya sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo at sa lalaking iyon? Ano talaga ang nangyayari? Kuya, miss na kita. Sobrang miss na kita. Miss din kita. Gusto ka rin ng mga magulang natin. Naiwan akong magdusa sa bukirin. Sa totoo lang, kailangan itong simulan noong nakaraang buwan. Noong panahong iyon, pinapagawa ni Fang King. Sa akin ang gamot para kay Sumo. Ako ang nag-imbento ng paratang laban sa kanya. Ginawa niya ito para sa aking kapakanan. Kaya niya ako pinakasalan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi kita naituro ng maayos. Pinagdaraanan mo ang hindi mo dapat. Noon, ako ang bobo. Ngunit simula ngayon, maliwanag na sa akin ito. Bibigyan ninyo ako ng bagong pagtingin. Talagang bibigyan ng bagong pagtingin. Nang hindi sinasabi sa pamilya, nagpakasal ka pa rin. Lumalakas na ang pakiramdam mo. Nagsulat na ako sa mga magulang ko. Pero hindi ko pa rin nakukuha ang sagot. Sigurado akong pinalitan nila yung sulat na yun. Alam mo pa nga na pinalitan nila. Hula lang. Marahil si Fang King. Nakita na niya ang aking sulat. Sabi ko na nga ba, yung tatay ng batang ito sa baryo ay isang kalaban. Sigurado akong hindi niya gagawin. Na magkamali. Sabi ko na nga ba, may mali talaga. Di ba? Ngayon, sa wakas ay nakarating tayo sa bayan. Bakit hindi tayo pumunta sa ospital para tingnan ang tatay mo? CJ. Tian, huwag kang mag-alala. Sisikapin ng nanay na makaganti para sa iyo. Ang tatay mo ay sekretaryo ng county. Isang maliit na kaalaman lang ang kaya niyang patayin. Madali lang iyon para sa kanya. Tian, huwag kang magalit at masaktan.
King He, salamat sa pagdala kay Tian noong nakaraan. Sa ospital para magpagamot. Ngayon, pamilya na tayo. Si Shen Jiao ay nagdawit kay Tian noong nakaraan. Huwag kang maniwala sa kanya. Alam ko naman na inosente si Tian. Paano siya nagkakaroon ng kalokohan sa mga relasyon? Bastos. Alam naman niyang may kasintahan na siya. Pero nakikipaglandian pa sa ibang lalaki. Na hindi malinaw. Ikaw ay nagkakaroon ng kalaswaan. Kung mang-aapi ka sa anak kong babae, tingnan mo kung hindi ko sisirain ang iyong bibig. Nang hindi alamin ang katotohanan, agad na umatake. Sobrang agresibo naman kayo. Kayong mag-asawang iyan. Nangahas kayong manakit sa akin. Tara, tingnan niyo nga. May nagsasagawang pambababae sa harap ng tao. Shen Jiao. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Hindi ka ba kakalabas lang mula sa panganganak at nagkaroon ng matinding pagdurugo? Anong nangyayari? Bakit ka pa lumalabas? Ito ay isang pagsasalo. Ikaw, masamang babae, mapanling lang. Huwag mong siraan ang aking anak na babae. Maghintay ka. Tatawag ako ng pulis para hulihin kayo. Jiao. Ayos ka lang ba? Si Jiao ang asawa ko. Nasa tabi niya ang kuya niya. Bakit niya sinasabi na? Nagsusugal siya sa relasyon sa lalaki at babae. Dala mo na muna ito. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Nagmamasid sila at nagkakagulo. Tatay, nandito ka na. Binubuli niya ako, pakisama siya. Tio, siya iyon. Nagdulot siya ng pagkalaglag kay Tian. Parang nakita ko ang taong ito sa dyaryo. Sino bang leader at mahusay na pinuno ng anti-corruption team? Papa, hinahampas mo ako. Inay, hinahampas niya ako. Bakit mo hinahampas ang anak na babae? Gusto mo bang makipag-away? Kayong dalawa, mga gago. Alam niyo bang sino ang nakainis sa inyo ngayon? Pasensya na. Ako ang nagturo sa anak na babae ng walang paraan. Pakiusap, patawarin niyo ako. Tatay, nabaliw ka na. Kung sabihin mo pa ulit, wawakasin ko ang ating ugnayang ama at anak. Ang tindi ng ginawa mo. Sobrang nasaktan ako. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Bakit hindi ka pa umalis? Mukhang, nakilala mo na ako. Nakakuha ng ulat. Si Sekretaryo Xia ay inakusahan ng suhol. At may kaso ng pagpatay pa. Kailangan ng investigasyon sa pag-alis. Dalhin. Sino kaya ang malaking tao na ito? Na kayang ipagpaumanhin. Ang punong sekretaryo ng bayan. Tiyak na hindi basta-basta. Itong mga walang silbi. Ayos lang din na maaresto at ma-educate ng ilang araw. Kuya, babalik na tayo sa bahay. Shit! Natanong ako tungkol sa pagnanakaw ng pondo ng pamilya Xia. Wala pa ngang pagkakataon na imbestigahan si Sumo. Yi Huan, nagsiselos pa rin sa akin. Kung hindi ako nag-apoy, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Shen Tongwen na iligtas ka. Siguradong may gusto siya sa'yo kapag niligtas ka niya. Siyempre. Noong una, malamig sa akin ang pangalawang kuya. Siguradong dahil kay Shen Jiao. Yung babaeng yun. Tingnan mo ako ngayon. Dapuin mo siya. Alam mo na, magbigay ka rin ng sumbong. Sabihin mo na si Sumo ay nag-invest sa black market. Ipahabol mo kay RJ. Si RJ ang pinakamakatarungan. Kahit na siya ang asawa ng kapatid ko, hindi siya magpapabaya sa katotohanan. Shen Jiao. Maghintay ka na lang ng kamatayan. Tumayo ka dyan. Huwag ka nang lumakad pa ng isang hakbang. Ikaw, pangalawang kapatid. Umalis ka dito. Ikaw, pangalawang kapatid. Bakit ka ganyan kabastos sa akin? Sinuong mo pa ang buhay ko. Sinasabi mo pang hindi mo ako gusto. Kuya, dahil nga niligtas mo ako, dapat mong akuin ang responsibilidad sa akin. At saka, gusto ko rin ikaw. Umuwi ka na. Kuya, kung hindi ka magiging responsable, sasagutin ko ang tao. Sabihin mong ginahasa mo ako. Kung papayag ka, pupunta tayo para magpakasal. Dapat mong isipin ang iyong kalinisan. Tulungan mo ako. May gustong manakit sa akin. Tulungan mo ako. Sino? Sa harap ng liwanag, ginagawa ng masama ang magandang babae. Narito na. Huwag nang sumigaw.
Mali ang akala ko sa'yo. Kaya mo pang maisip ang ganitong ideya. Nandito ka rin pala. Ang ideyang ito. Ikaw ba ang may gawa nito? Kapitan, sinira ni Shen Tongwen ang aking dangal. Kaya kailangan ko na siyang pakasalan. Nasa labas tayo. Pero malinaw na malinaw ang nakikita natin. Yung damit na ito. Pero ikaw mismo ang naghubad niyan. Nung pumasok ka sa compound, nandito na kami sa labas. Kayo naman nagkukwento-kwento. Hindi niyo man lang tiningnan sa paligid. Nang makita ko ang taong ito na nagmamasid sa pintuan. Alam ko na hindi ito magandang balita. Diretso akong lumabas sa likod at hinanap ang punong bayan. Yi Ziking, bilang isang dalaga, paano mo nagawa ang ganitong stupidity? Naglalaro ka sa iyong sariling dangal. Tulad ng ganitong asal na walang disiplina, hindi ito pinapromote sa nayon. Lahat ay dahil sa iyo. Sinira mo ang pangarap kong maging asawa ng opisyal. Huwag mo nang asahang tutulungan kita muli. Walang sinuman ang pwedeng sumigaw sa akin. Isa ka lamang maliit na tauhan sa libro. Ako ang pangunahing tauhan. Ano ang sinasabi mo? Pakawalan mo na ako. Hindi ba gusto mo si Shen Jiao Jiao? Maaari kitang tulungan. Lagyan siya ng gamot para mawalan ng malay. Walang sinuman ang may lakas ng loob na saktan ako. Sana huwag mo akong saktan. Gagawin ko. Ang patuloy na pag-target kay Shen Jiao Jiao. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan? Hindi ako ang target. Si Shen Jiao Jiao ang hindi. Sikso mo ang pangunahing tauhan. Kahit na hindi ka kasing ganda ni Shen Jiao Jiao. Pero maganda ka naman. Tamang-tama para mailabas ang galit ko. Tara. Ayos ka lang ba? Hindi na ako makakapag-asawa ng mayaman. Buhay ko na lang ay magiging katulad ni Shen Jiao Jiao. Maghihirap sa probinsya. Huwag mo nang pag-usapan si Shen Jiao Jiao. Nabasag niya ang damit ko 2 araw na ang nakalipas. Tandaan mong bayaran ako ng 3 piso. Jiao Jiao, tingnan mo, ang mga merienda at bagong palda na binili ko para sa'yo. Gusto mo ba? Kuya San, gusto ko ang mga binigay mo sa akin. Talagang gusto ko. Salamat, Kuya San. Din. Salamat, Kuya. Mag-ingat ka sa akin. Huwag masyadong sobra. Bakit mo isinara ang pinto? Jiao Jiao. Sa palagay mo ba, ito na ang ating gabi ng kasal? Sobrang saya ko. Kumusta ang pakiramdam? Mahal na bata na simpleng lalaki. Pakiramdam. Ayos naman. Ikaw naman. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Sa akin naman, okay lang din. Ang lakas mo rin pala. Para sa'yo ito. Buksan mo at tingnan. Ano ito? Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Hindi ito dahil sa mahirap ang buhay namin sa mga puntos ng trabaho. Kailangan din ng tatay ko ng gamutan. Kaya, pumunta ako sa black market. Magtinda ng ilang bagay. Pero huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, hindi ko na ito gagawin. Kapatid, ano man ang gawin mo, dapat mong tandaan. Kaligtasan ang una. Kung makatagpo ng panganib, mabilis, itigil mo na. Ayos ba?
Hindi ba? Ito na ba ang potensyal ng pinakamayamang tao sa mundo? Asawa. Sige, bilangin mo muna. Pupunta ako sa ospital para tingnan si Itay. Tita, anong nangyari sa'yo? Huwag mo nang banggitin. Ginawa ko ang lahat para makuha ang puso ng asawa ko. Halos mahulog ako sa kanal. Noong nakaraang pagkakataon, ang boses ng tiyahin ay malalim at mahina. Ngayon, napakabata at masigla. Nahuli ka na. Bigas. Jiao Jiao. Bakit ka naging matanda na? Ako rin, gusto ko rin magpasikat. Kung hindi magpapanggap, sino ang gagawa nito? Pero ikaw, isang batang babae, paano mo kayang dalhin ang napakaraming bigas? Gusto mong kumain? Sa totoo lang, may isang lihim na espasyo ako. Maraming pagkain doon. Matutulungan pa ako nitong magluto. Noong nakaraang beses, pork ribs na may asim at tamis. Unang beses kong ginamit ang espasyo ng kaldero para magluto. Pangalawang beses, iyan ang aking galing. Sa totoo lang, medyo karaniwan lang ang kakayahan ko sa pagluluto. Nakasalalay lang ito sa kawali sa loob ng espasyo. At, tungkol sa huling beses na ako ay nakidnap, pumasok din ako sa espasyo. Doon ako nakatakas. Ang espasyong ito, walang masama sa'yo, di ba? Ito ay tubig ng banal na bukal. Gusto mong subukan? Hindi na masakit. Sino na nagpabayo ka ng sobrang bilis? Itong tubig ng banal na bukal, hindi lang nakakagamot ng lahat ng sakit, kundi pati na rin, nakakapagpasigla ng isip. Kumusta ang pakiramdam? Tunay nga, ang bilis ng epekto. Sayang naman, ang espasyong ito, ako lang ang pwedeng pumasok. Kung pwede sana, gusto kong dalhin ka para makita. Tama nga, ang ganitong bagay ay dapat tayong dalawa lang ang nakakaalam. Walang sinuman ang makakapagsabi, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ito ay napakalaking lihim. Ikaw lang ang tanging nakakaalam. Tayo, ngayon ay mga kasosyo na tayo. Tandaan, magbayad sa tamang oras. Masaya ang pakikipagtulungan. Ang itsura na parang nahulog sa mata ng pera. Bakit kaya napaka-cute? Tatlo. Ito ay nais. Gamitin ang aking ganda para bigyan ka ng diskwento. Sinasabi ko sa'yo, hanggang 75% diskwento. Hindi na ito lalampas. Mukhang hindi pa sapat ang aking ganda. Hindi ba't gusto mong umupo sa akin? Sisikapin kong magpakabuti ngayong gabi. CJ, gusto mo bang tawagin kita sa pangalan mo? O asawa? Asawa. Ano ang ibig sabihin ng asawa? Ibig sabihin, ito ang tawag sa mga lalaki sa amin. At ang tawag sa asawa ay asawa. Asawa. San? Ang ganda rin pakinggan. Jiao Jiao. San? Pwede mo bang ibahagi ang iyong tubig ng espiritu? Sa tatay ko rin, uminom siya. Siyempre naman. Dapat ay tinukso siya ng ibang tao. Dahil sa pagkakabedridden ng 10 taon, mahina ang kanyang katawan. Kung nais niyang gumaling, kailangan pa niya ng kaunting oras. May silbi ba ang tubig mula sa espiritu? Ito ang aking natatanging lihim na gamot. Binigyan mo sikso mo ng bagay na ito. Tiyak na magiging wala siyang malay. Ang taong ito, ang King He, sobrang brutal.
Akala mo ba, magbibigay siya ng malakas na gamot sa taong nakaratay ng 10 taon? Sa taong nakaratay. Gamit ang taktika ng pag-atake sa kabilang direksyon. Hindi ka ba nag-aral? Mga hangal na tao. Ngayon, walang tao sa bahay. Kaya't maaari kong samantalahin ang pagkakataon na pumasok. Kailangan kong maghanap ng mabuti ng mga ebidensya laban kay Sumo. Basta't mapatalsik ko si Sumo. Magkakaroon ako ng liwanag ng pangunahing tauhan. Sino ang makakapigil sa akin noon? Tatay. Ako si Sumo. Tatay, nagising ka na sa wakas. Lumipas ang 10 taon. Malalaki na ang mga bata. Sa mga taong ito, nahirapan kayo. Nasaan ang nanay nyo? Nasa istasyon ng pulis si Inay kasama ang kapitan. Tatay, si Xiaolan ay napakamahina. Nakapagpalaki sa inyo. At nag-asikaso pa ng kasal ninyo. Siguradong nakaranas ng maraming paghihirap. Sa mga taong ito, siguradong hindi naging madali ang buhay. Mahina ang nanay. Sabi ni Jiao Jiao, lahat ng ito ay si Fang Qinghe. Mga gamot na ibinigay ng aso. Liu Xiaolan, kailangan mong magsalita ng may ebidensya. Ebidensya. Sa loob ng maraming taon, ako'y nagtiis ng nagtiis. Sila, ang pamilya Fang, ay lumalampas na sa hangganan. Kapitan, kung patuloy mo akong papagsabihan, babangon ako araw-araw sa bahay niyo. Gising ka na. Anong nangyari? Jiao Jiao, hindi ka kailanman nagsulat sa akin. Ito ang unang pagkakataon. Kailangan kong tingnan ito ng mabuti. Lumaki na ang anak kong babae. Naiintindihan na. Ano? Si Jiao Jiao ay nagpakasal na. Itong batang ito, gusto ba niyang patayin ako sa galit? Huwag kang mag-alala. Baka nagbibiro lang siya. May isa pang liham. Bilisan mong tingnan. Itong batang ito, mahigit 1 buwan na siyang kasal. Talagang tanga. Ano na ang gagawin ko? Kung malaman ito ng ama, baka patayin pa si Jiao Jiao. Daddy, Tongwen. Daddy, Tongwen. Bakit kayo umuwi? Alam din ni Papa na kasal na si Jiao Jiao. Itong lalaking ito, sino pa bang tao sa bahay? Nasa mabuti ang magulang ni Sumo. May 2 kuya siya. Lahat ng mga kuya at mga asawa nila ay may 3 anak. Ang pangalan ng ama ni Xu ay Xulaidong. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas, binaril at nalumpo. Sabi niya ngayon lang siya nagising. Xulaidong. 10 taon na ang nakalipas. Baka mga tauhan ko. Tungkol dito, kailangan kong personal na pumunta sa baryo para tingnan si Jiao Jiao. Tongwen. Umalis ako sa departamento. Alam mo kung anong gagawin. Alam. Lolo, huwag kang mag-alala. Tatay, gusto ko rin pumunta. Si Jiao Jiao ay anak ko. Ako ang tatay ni Jiao Jiao. Kailangan kong pumunta. Lolo. Rhiannon, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Sino siya? Ikaw nga si Sumo. Ako nga. Ikaw ang nanakit sa apo ko. Sasampalin kita. Lolo, kasalanan ko lahat ito. Hindi ito kasalanan ni Sumo. Kung may sisihin ka, ako na lang. Huwag mong hawakan siya. Huwag kang yumuko. Ikaw ang apo kong babae. Walang sinuman ang makakagusto na yumuko ka. Dumating ako ngayon para hanapin si Sumo. Wala kang kinalaman dito. Hindi pwede. Huwag mong galawin siya. Yaman, pumunta ka sa nayon at manghiram ng kariton. Bilisan mo, dalhin sa ospital. Sumo, magising ka. Huwag mo akong takutin. Magising ka. Nanay, ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Huwag kang matakot. Itong batang ito, hindi mamamatay. Nakauntog lang siya. Tatay, sobra na ang ginawa mo. Tay, sobra na ang ginawa mo. Ginoo, marunong ka palang maggamot.
Ito ang aking tunay na ina. Anong tunay na ina? Ako ang ina ni Jiao Jiao. Kaya't ikaw ang biyanan. Hindi ko inasahan. Napakabata mo. Kung hindi mo sinabi, akala ko isa kang dalaga. Wala pang pahintulot. Ang pamilya Shen sa kasal na ito. Patawag si Sulaidong. Dito sa akin. Ginoong Shen, gusto mong saktan ang anak ko. Wala akong tutol. Pero, ang buhay niya, kailangan mong iwanan sa akin. Tatay, kung gusto mo pang saktan sikso mo, sige, unahin mo na akong patayin ngayon. Sige na, huwag nang maingay. Gising, tutulungan kita pabalik. Huwag mong isipin na masyado siyang mabagsik. Sa huli, kailangan mo rin siyang pakinggan. Ng apo niyang babae. Ito ang aking manugang. Talagang nahulog ako sa kanya. Tawagin mo na si Sulaidong, ang batang masungit na iyon. Patawag mo siya sa akin. Hindi dapat saktan ng lolo mo, sikso mo. Ang lolo mo ay para sa iyong kabutihan. Pero, hindi siya dapat. Palaging gumagamit ng aking pangalan. Gumawa ng bagay na nakasasakit sa akin. Jiao Jiao, huwag kang masyadong malungkot. Hindi naman walang katuwiran ang iyong lolo. Hindi siya ganoong tao. At saka, ang batang ito, mas maganda pa kaysa sa larawan. Hindi mas masahol pa sa atin. Hindi kasing masama ng tatlong batang iyon. Talagang isang ibong ginto na lumipad mula sa bundok. Ayos itong batang ito. Jiao Jiao, kamusta na sikso mo? Sabi ng doktor, wala namang problema. May mga pasa lang na hindi pa natutunaw. Walang anuman, ayos lang. Walang anuman, ayos lang. Nakatakot naman. Jiao Jiao, natakot ka rin ba? Huwag kang matakot. Itong batang ito, matibay talaga. Pagkalipas ng ilang sandali, buhay na siya. Pasensya na. Hindi sinasadya ng lolo ko. Hindi niya sinadyang saktan sikso mo. Kasalanan ko ito. Bodong bata. Hindi ito kasalanan mo. Bakit ka humihingi ng tawad? Sikso mo ay anak ko. Paano ako hindi masasaktan? Kung may ibang tao na nanakit sa anak ko. Siyempre, makikipaglaban ako sa kanya. Pero, ngayon, iba ang sitwasyon. Siya sikso mo, ang kabayaran sa pagpapakasal kay Jiao Jiao. Kahit paibigay ko pa ang buhay ko. Tanggap namin. Jiao Jiao, talaga bang gusto mo sikso mo? Hindi ko gusto. Mahal ko siya. Tunay na nagmamahalan kami. Ikaw, nakakahibang ka. Nagmeme-meme ka pa sa ganitong oras. Sige na, mahal na biyanan. Kung wala namang tutol ang kanyang lolo, ayos lang sa atin. Ang kasal na ito. Kung alam ko lang na masasaktan ka dahil sa akin. Hindi na sana kita pinakasalan. Bodong bata. Anong sinasabi mo? Gising ka na. Kung hindi mo na ako pakakasalan. Mas gugustuhin kong matulog na lang palagi. Ako, gusto kong mabuhay ka ng maayos. Tayo, ay dapat laging magkasama. Magkasama sa buong buhay. Dahan-dahan ka lang. Ang lolo ko, ay sinipa ka hanggang sa mawalan ka ng malay. Magpahinga ka ng maayos. Ikaw ang tumulak sa akin, lolo mo. Sa ganitong ugali ng pamilya mo. Naaalala mo bang nagsisi ka na ba na ikasal sa akin? Hindi, nagsisisi ako. Ikaw, nagsisisi ka bang pinakasalan mo ako? Hindi rin ako nagsisisi. Hindi ka ba pinahirapan ng mga magulang mo? May mga pagkakataon bang naapi ka? Kung hindi masaya ang mga magulang mo, sabihin mo na ako ang pumilit sa iyo na magpakasal. Hayaan mo na lang silang. Saktan ako o murahin ako. Sugat na nga ang katawan mo. Nag-aalala ka pa sa akin. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili ng asawa. Asawa. Huwag kang mag-alala. Sang-ayon na ang mga magulang ko. Pumayag na sila sa kasal natin. Ngunit, medyo mahirap kausapin ang lolo ko. Yung matandang iyon. Magtiwala ka. Ipagkakatiwala ko sa akin. Ako ang bahala. Sang-ayon na ang mga magulang mo. Anong mga magulang ko? Sila ang mga magulang natin. Sila ang mga magulang natin. Lolo, ano ito sa inyo? Formal na ipakilala. Sikso Leidong, bayani ng digmaan ng Republika. 10 taon na ang nakalipas. Isinagawa ang aking utos. Nakuha, maraming mga kalaban at spiya. Kabilang na ang ama ng punong barangay. Pero, nadulas at natamaan ng granada ng kalaban. Nasa kama na lang siya. Dahil siya ay kasapi ng lihim na linya. Para maprotektahan siya, hindi namin inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya kailanman bumisita sa kanya. Ngunit lumipas na ang 10 taon. Nakaalis na siya sa pagkakatulog. Ngayon ay maaari na itong ipahayag ng opisyal.
Maligayang pagbabalik. Kamanghamanghang kasama, Sulaidong. Salamat, Ginoong Pinuno. 谢谢首长。 Tinatawag pa rin akong Ginoong Pinuno. Siyang in-laws. Siyang lolo. Ay naku, hindi pa naman bobo.